Naghain si newly elected Bicol Party List Representative Pido Garbin ng Resolution of Both Houses No. 1 na nagtutulak na amyendahan ang economic provisions ng saliwagang batas. Bukod dyan, isinusulong din ng mambabatas ang paglalagay sa konstitusyon ng exclusive economic zone ng bansa bilang parte ng ating national territory. Ang detalye ihahatid sa atin ni Earl Tobias, live mula sa Batasang Pambansa. Earl! Princess, dalawa nga ang laman niyang Resolution of Both Houses No. 1. Una, yung formal nang maitala bilang parte ng ating national territory sa ilalim ng Article 1 ng Konstitusyon ang exclusive economic zone ng bansa na naipanalo natin kontra China sa bisa ng isang arbitral ruling award. Habang yung pangalawa naman ay yung sinusulong na pag-amyenda dito sa tinatawag ng mga kongresista na restrictive economic provisions. Paliwanag ni Garbin, kahit daw kasi 9 na taon na ang nakalipas mula nang maipanalo ng Pilipinas ang karapatan sa West Philippine Sea, hindi pa rin daw partikular na nakasulat ang exclusive economic zone sa ating national territory sa ilalim ng saligang batas. Sa madaling salita, ang hakbang daw na ito ay dagdag paninindigan sana kontra sa pilit na pangangamkam ng China sa ating teritoryo. Pagdating naman sa economic chacha, Articles 12, 14 at 16 ng Konstitusyon ang isinusulong ng kongresista na maamyendahan para raw mas mapaluwag pa ang daloy ng investments sa bansa at paglago ng ekonomiya. Sakaling maaprubahan, ilan sa inihahalimbawa ni Garbin na agad na mapapaganda ay ang public utilities tulad ng mas modernong transportasyon, telecommunication at internet services. Ipinunto rin ng mambabatas na dagdag sandata ito kontra monopolyo o pagmamay-ari ng iilan lamang ng mga individual at kumpanya sa Pilipinas sa mga public utilities at iba pang sektor tulad ng edukasyon. Kailangan lang ipaliwanag kung ano yung objeto. Kasi ang na-highlight pagdating sa charter change yung mga negatibo, minsan pananakot, pati na rin yung mga misinformation na patungkol sa politika. Paano magiging against ang publiko sa RBH1 kung ito ay sumasang-ayon at inilalagay lang natin yung ipinanalo natin sa arbitral tribunal sa Hague. Paano magiging against ang publiko kung papalawakin natin yung pagninegosyo sa ating bansa by encouraging foreign direct investment to come in. Princess, kung matatandaan, naging mainit din niyang usapin ng economic chacha noong 19th Congress bago pa man tuluyang maipasa sa Kamara yung Resolution of Both Houses No. 7 na naglalaman din ng halos kaparehong economic amendments na isinusulong ni Congressman Pido Garbin. Pero tiwala raw ngayon si Congressman Garbin na mas makakuha ng suporta itong economic amendments sa pagitan pa rin o sa pamamagitan ng mabusising talakayan ng Senado at Kamara. Mula dito sa Kamara, balik muna sa inyo. Maraming salamat, Earl Tobias.